Mary ng Bethany o Betania. Ni Mary of Bethany, mga kapatid. At mas kilalanin pa natin si Mary of Bethany at ang kanyang pamilya. Pastor Paul, okay, simulan ko dun sa pagiging, di ba, sinabi natin malapit ang pamilya ni Mary of Bethany kay Jesus. Pero naikwento ba sa Bible kung bakit? Wala tayong specific na kwento kung paano sila nagkalapit. So, we have to rely on context clues. Ang context clues natin dito, si Jesus, habit kasi nila na pumunta ng Jerusalem, parang yun yung panata nila. Tatawid sila ng Jerusalem. At dahil ang Bethany ay malapit sa Jerusalem, halos magkakasabay na lumaki itong mga taong ito, no? Hindi pinanganak si Jesus sa Jerusalem, pero tradisyon kasi yon, kaya nagkakakitaan din naman sila. Sa mga pagkakataon na yun, maaaring nagkaroon ng pagkakaibigan o koneksyon sa kanila, at higit pa nung nagsimula si Jesus ng ministry niya. Kasi hindi sila part ng 12 disciples or 12 apostles. Pero Jesus had many followers. At base sa Bible, nakikita natin, itong si Mary, si Martha, at si Lazarus. Sumusunod yan kay Jesus. Sinusundan nila yung journey ni Jesus. Kaya napalapit talaga sila sa Panginoon. Okay, isa-isahin natin yung tagpo sa buhay po ni Mary of Bethany. Nung abala si Martha sa gawaing bahay. Sino ba mas matanda? I suppose si Martha. Baka siya ang busy magluto. Si Mary, nakikinig dun sa mga aral ni Jesus, diba? Ang gusto bang ipahiwatig po nito ay kahit gaano ka-busy, unahin mo lagi ang Panginoon. Isa yun, oo, totoo yun. Pero kailangan nating lagyan ng konteksto, mga kapatid, no? Sa Luke 10 nyo po yan makikita, hindi kasalanan ang pagiging busy. Minsan nga, okay, kapag busy ka, ibig sabihin may gamit yung buhay mo. Kaya, so pag tiningnan po ninyo yung kwento, hindi minasama ni Jesus na busy si Martha. Pero pinakita niya, base dun sa attitude ni Mary, si Mary, handa siyang makinig Handa niyang iset aside. Yun yung punto ni Jesus na parang minsan sa sobrang busy mo, nalilimutan mo yung mas mahahalagang bagay. Kasi feeling mo ito mahalaga, ito kailangan gawin. Totoo naman na dapat gawin, di ba? Pero yun yung hindi pinalampas ni Jesus Christ. At si Mary, nakita niya yung value. Ang value kasi dito is, naandito si Jesus, anong sasabihin niya? Di ba? Parang, titigil ko lahat ng ginagawa ko, makikipag-bonding ako sa kanya. Sa mga magulang pong nakikinig ngayon, pwedeng busy kayo sa trabaho, pag uwi nyo ng bahay, may gawaing bahay, pero yung mga anak nyo nag-aabang ng bonding kasama nyo. O yung mga kapatid, o yung mga magulang natin, pag nag-aalaga tayo ng magulang, inaabangan nila yung time with us. At yun yung punto dito. Sabi nga ni Jesus dun sa Luke chapter 10, no? Sabi niya, si Mary daw, hindi pinili niya yung tamang bagay. So, pipiliin mo, sa dami ng kailangan mong gawin,
Ang dami mo, ipaprioritize mo. Sabi ni si Stephen Covey yata, nagsabi nun, the main thing is to keep the main thing, the main thing. At para kay Mary, ang main thing is nandito sa bahay si Kristo, pakikinggan ko siya. At yun ang sinabi ni Jesus kay Mary at saka kay Martha. Oo. Magandang paalala po yan sa atin, lalo na sa ganito pong panahon, di ba? Masyado tayong abala, stress, sa napakaraming bagay na akala natin yun lang ang mundo natin, na nakakalimutan natin yung pinakamahalagang bagay. Kagaya nga yung sinasabi natin, yung habang nakikinig si Mary, hindi naman 24/7 nandun si Jesus na nandun lang nakakikinig the whole time. So ito yung mga pagkakataon na pagpanahon sa Panginoon. Panahon sa Panginoon. Samantalahin mo, time, diba? Diba? Isa pa, ito, maganda. Yung pinakita, ano ang pinakita doon sa pananampalataya naman ni Mary sa pagkamatay ng kapatid niyang si Lazarus. Ayan, maganda yan kasi yung death ni Lazarus, ito yung isa sa mga pinaka-painful na experiences. Hindi lang para kay Jesus, pero maging para kay Mary tsaka kay Martha kasi kapatid nila yun eh. Kung makikita po ninyo ang konteksto nun, maaga pa lang, pinatawag na nila si Jesus na, Jesus, pumunta ka dito, may sakit si Lazarus. Tapos nag-delay si Jesus, hindi siya agad pumunta. Nung araw na nag-decide siyang pumunta, sinabi niya sa mga disciples niya, punta tayo kasi patay na si Lazarus. So, pagpunta niya doon, yun ang damdamin ni Mary tsaka ni Martha. Parang, Lord, kung nandito ka, hindi mamamatay yung kapatid ko. I think that is a testament of their faith in Jesus. Na Lord, kung nandito ka, gagaling yung kapatid ko. So, grabe ang faith, no? Pero dun sa conversation na yon, tinanong ni Jesus, naniniwala ka bang kaya kong buhayin ng patay? At si Mary, pati na rin si Martha, ang sagot nila, kasi naniniwala kaming Diyos ka. Pero sana, ganito yung usapan nila, pero sana, mas maaga kang dumating. Kasi wala na eh. Kasi nung puntong yun, 4 na araw na siyang nakalibing. 4 na araw na siyang nakalibing. At si Jesus nga, umiyak na siya eh. Pero dahil dun sa pananampalataya nila Mary, at sinabi nilang, alam namin kaya mong gawin kasi Diyos ka. Tinawag ni Jesus si Lazarus palabas ng libingan. At gulat yung mga tao, lumabas eh. Kasi ang pagkamatay dati nung unang panahon, wala pa namang mga i-embalsam. Ang pag-embalsam mo, babalutin ka lang ng tela. So lumabas siyang para siyang kabaong. Lumabas siya doon. Parang mami, diba? Medyo balot-balot pa. Balot-balot. At ang maganda dito, hindi lang to milagro para kay Mary eh. Pero maraming taong nakakita dito. At kaya naman, galit na galit yung mga Pariseo kay Jesus. Kasi, ganyan ka pala makapangyarihan. Kailangan kang puksain. So, ito ay yung miracle na ginawa sa buhay ni Lazarus na nakita ni Mary, ito rin ang naging senyales para maging kalaban si Jesus nung prevalent na religion nung time na yun. Threat talaga. Parang ikaw pala talaga na hindi lang matanggap na siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Doon sila kinabahan. At eto na nga, pumunta tayo doon naman sa isa pang very significant, mamahaling pabango, ipinahid sa paa ni Jesus. Ang sabi sa Biblia, paghahanda raw ito sa libing ni Jesus. Pero ginamit pa niya yung buhok niya pangpahid. Totoo yan. Actually, explicit na o hayagang pagbitiw na si Mary ang gumawa nito. Kasi sa ibang gospels, blind item siya. Parang may babae. Parang gano'n. Pero dito, kay John, sa John 11, kasunod ng milagrong ginawa kay Lazarus, ay yung pagpahid niya ng mamahaling oil. So, pag kinonekta mo sa kwento ni Apostle John, John chapter 10 tsaka John chapter 11, itong pagpahid niya ng mamahaling pabango ay response. Na para bang, ito talagang Panginoon ko. So, binuhos niya yung kanyang lahat-lahat. And talagang sinakripisyo niya yung mamahalin. Si Judas nga, nandun sa eksenang yun. Sabi ni Judas, bakit naman nag-aksaya ng ganyan? Mahal yan. Sana binenta na lang, tapos binigay sa mahihirap. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Pabayaan niyo siya. Pabayaan niyo siya kasi ginagawa niya to para sa araw ng aking pagkamatay. Which is a prophecy na mangyayari ito sa akin someday. Pero ang sinabi doon ni Jesus, nasa inyo ang mahihirap, pero ako hindi niyo ako palaging kasama. At yun yung na-realize ni Mary. So, isa si Mary sa mga few characters in the Bible that realized who Jesus is.
Kaya kahit na alam niyang mamahalin ito, ibubuhos ko itong lahat ko na to. Para kasi sa iyo to. And I guess that's a reminder for all of us, no? How much of ourselves do we pour out for God? For God. Diba? How much do we give for God? And hindi lang to sa dami ng binibigay nating offerings, di ba? But how much of ourselves do we really dedicate to God? Yun ang lesson natin. Tanungin nyo nga po yan, mga kapatid, sa ating sarili. Kasi baka mamaya, ano ba ang sagot? Siyempre, dapat walang limitasyon, hindi ba? Dapat mahigit kung kaya, mahigit pa, kung merong mahigit sa 100%, mahigit sa 100%. Pero, guilty tayong lahat na magpo-post tayo. Oo nga. Hindi ko masasabi. Ako lang ngayon, hindi ko masasabi, naku, parang hindi 100% kung pagbabasihan ko sa mga nakalipas na panahon, nakalipas na araw. Pero, ako tingin ko, okay lang yan kay God. Honest ka, diba? Pero kung nakikita niya na nag-e-effort ka, na you're trying to reach that more than 100%, ay malaking bagay yan. Kahit na kunwari ngayon, kasi simula mo pa lang, no, na makilala or nag-reach out ka kay Lord, kunwari nasa 10% ka pa lang, 20%, huwag ka mahiya, okay lang yan. Basta tuloy-tuloy mo lang. Kasi ganun ang Panginoon. Yes. Ayan. Bukod po dito sa pananampalataya, Pastor Paul, ano yung pinaka mahalagang bagay na gustong iparating ng kwento ni Mary of Bethany? Siguro yung relasyon, connection sa Panginoon, ang pinakamahalaga. Papalapit na po ang Holy Week, mga kapatid. Pero sana hindi lang tayo sa Holy Week banal or close sa ating Panginoon. Gamitin po natin yung ating araw-araw. Ano ba yung hinihingi ng Panginoon sa atin? That He becomes priority. Hindi ibig sabihin na wala kang gagawin, na hindi ka magtatrabaho, pero yung ibigay mo sa Kanya yung pinakamahalagang bahagi ng araw mo. Kunyari, paggising mo, lapit ka kaagad kay Lord. Lord, tulungan mo ako. 'Di ba? O Lord, basahin mo yung scripture, hayaan mong isabuhay ko ito, Panginoon. It's that putting value into the time that you spend with the Lord. And I think that's a fair reminder for all of us. Gawin natin po yan, mga kapatid, kahit tayo ay nasa gitna ng malaking kabisihan sa buhay natin, huwag nating hahayaan na wala tayong panahong ibibigay sa ating Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo po, minsan sa sobrang abala ng buhay, no, nakakalimutan nating huminto at makinig. Tulad po ni Maria ng Betanya, pinili niyang maupo sa paanan ni Jesus. Pinili ang presensya ng Panginoon higit sa gawain. Ating paalala, hindi lang po pagiging busy ang mahalaga, kundi kung kanino natin inilalaan ang oras natin. Maglaan ng sandali, makinig, manalangin.